Mga kababayan, ano ang mangyayari kung ang isa sa pinaka-nakakatakot at pinaka-epektibong armas sa modern naval warfare ngayon ay biglang lumitaw sa ating mga karagatan? This is not a drill and this is definitely not fake news. Isang napakalaking balita ang pumutok kamakailan, at sigurado akong magbabago ang takbo ng usaping panseguridad sa ating bansa. Ayon sa isang exclusive report mula sa Bloomberg, kumpirmado na ang combat-proven Ukrainian Magyura Sea drones ay nakadeploy na ngayon at direktang ino-operate ng United States Special Forces dito mismo sa Pilipinas. Ayon sa ulat, pinakitaan ng mga mamamahayag ng Bloomberg ng classified footage kung saan makikita ang United States Special Forces na nag-ooperate ng Magyura drones kasama ang ating sariling Philippine Forces sa mismong Philippine waters. Kahit hindi sila binigyan ng pahintulot na i-publish ang video, ang kanilang nakita ay nakakagimbal. Pinakita rin sa kanila ang footage ng isang Magyura drone na matagumpay na umatake sa isang decommissioned Philippine Navy vessel na ginamit bilang target. Ang resulta, ang dambuhalang barko ay tuluyang lumubog sa loob lamang ng ilang minuto. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Kamakailan lamang, inilabas ng Bloomberg ang isang report na nagbigay ng napakalaking gulat sa international defense community. Hindi araw-araw na nakakabalita tayo ng isang highly classified weapon system na dinadala sa ating bansa para sa isang live demonstration at joint operation. Ang classified footage, ayon sa mga mamamahayag, ang video ay nagpapakita ng isang highly coordinated exercise. Hindi lang ito basta display, ito ay isang live fire testing. Ang target, isang retiradong barko ng Philippine Navy ang ginawang sacrificial target. Ang resulta, matapos ang impact ng Magyura drone, ang target vessel ay lumubog completely in just a matter of minutes. Walang paligoy-ligoy, isang direktang atake, at tapos ang boxing. Ang ganitong klase ng firepower at bilis ng pagpapalubog ng barko ay nagpapadala ng napakalakas na mensahe sa buong mundo, lalo na sa mga bansang nagtatangkang pumasok at mangharas sa ating exclusive economic zone. Bakit legendary ang Magyura drone? Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ano nga ba itong Magyura drone at bakit natin ito tinatawag na legendary? The Magyura, or Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, ay isang unmanned surface vehicle na na-develop sa bansang Ukraine. Sumikat ito ng husto sa buong mundo dahil sa kanilang matagumpay na kampanya kontra sa bansang Russia. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga maliliit at murang drones na ito, nagawa ng Ukraine na pilayin at durugin ang napakalakas na Black Sea Fleet ng Russia. Pag-usapan natin ang mga nakakatakot na specifications nito. Sukat at dimensyon, ang haba ng drone na ito ay nasa 5.5 meters, habang ang lapad nito ay nasa 1.5 meters. Dahil sa liit nito, napakahirap nitong ma-detect ng mga radar ng malalaking barko. Saklaw o range, kaya nitong maglakbay ng distance na hanggang 800 kilometers. Nangangahulugan nito na napakalayo ng pwede nitong marating mula sa pampang bago pa man ito mapansin ng mga kalaban. Bilis sa karagatan, umaabot ito ng halos 42 knots kapag tuloy-tuloy ang pag-atake. Sobrang bilis para mahabol o maiwasan ng isang malaking warship. Ang payload, ito ang pinaka-nakakatakot. Ang Magyura ay kayang magdala ng halos 320 kilograms of high explosives. Kapag ito ay tumama sa waterline o tagiliran ng isang barko, asahan na ang napakalaking butas na mabilis magpapalubog dito. Kaya naman hindi na tayo dapat magtaka kung bakit sa loob lamang ng ilang minuto ay lumubog ang target vessel sa ginawang test dito sa Pilipinas. Bakit napakahalaga ng development na ito para sa Pilipinas? Ang sagot dyan ay ang tinatawag nating asymmetric warfare. Sa madaling salita, ito yung paglaban ng isang mas maliit o mas mahinang puwersa laban sa isang napakalaki at napakalakas na kalaban sa pamamagitan ng mga unconventional na taktika. Alam naman nating lahat na dehado tayo sa bilang at laki ng mga barko kung ikukumpara natin sa ating mga katabing bansa sa West Philippine Sea. Pero sa pagdating ng mga teknolohiyang tulad ng Magyura drones, nag-iiba ang timangan. Cost-effective defense, hindi na natin kailangan ng napakaraming mamahaling barkong pandigma na nagkakahalaga ng billions of dollars para lang madepensahan ang ating mga teritoryo. Stealth and surprise, ang kailangan lang natin ay mga smart at highly capable drones.
Kadalasan, napapansin na lang ito ng kalaban kapag sobrang lapit na at huli na ang lahat para makaiwas o makapagpaputok ng countermeasures. Sea denial strategy. Kahit wala tayong malaking barko sa isang lugar, kaya nating pigilan ang kalaban na pumasok dahil alam nilang may nakaabang na mga deadly sea drones. Hindi natin pwedeng baliwalain ang presensya ng United States Special Forces sa kwentong ito. Ang pagiging bahagi ng mga elite units ng Amerika sa pag-operate at pagtuturo sa ating Philippine Forces ay nagpapakita ng patuloy at mas pinatibay na alyansa ng dalawang bansa. Ang Mutual Defense Treaty ay hindi lamang nakasulat sa papel. Ito ay ipinapakita sa gawa. Ang pag-deploy ng teknolohiyang ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng technical skill, lalo na kung gagamitin sa tinatawag na swarm tactics. Sa swarm tactics, around 5 to 10 drones ay sabay-sabay aatake sa isang target mula sa iba't ibang direksyon. Ang pagsasanay na ito kasama ang mga Amerikano ay magtitiyak na ang ating Philippine Navy at Philippine Marines ay magiging eksperto sa makabagong paraan ng pakikidigma. Paano kaya magre-react ang mga bansang umaangkin sa ating mga teritoryo sa balitang ito? Sigurado ako na hindi sila makakatulog ng mahimbing. Ang tagumpay ng Ukraine ay isang napakalaking lesson para sa lahat ng naval superpowers. Kung ilalapat natin ang senaryong ito sa ating sitwasyon, ang presensya ng mga Magire drones ay magsisilbing isang napakalakas na deterrent o panakot. Ang sinumang magtatangka na mangharas sa ating mga mangingisda o sa ating mga Coast Guard vessels ay magdadalawang isip. Alam nilang anumang oras ay pwedeng may lumitaw na sea drone mula sa kawalan na kayang magpalubog sa kanilang malalaking barko. Bukod sa pisikal na banta, nandyan din ang psychological warfare. Ang Magire is specifically designed para maging mababa ang profile sa tubig. Nagmumukha lang itong maliit na alon. Dahil dito, ang moral ng mga tripulante ng kalaban ay bababa tuwing sila ay papasok sa ating teritoryo dahil palagi silang mag-aalala kung mayroon bang nakasunod sa kanila sa ilalim ng kadiliman. They will always be looking over their shoulders. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng over 7,000 islands, ang ganitong klaseng sistema ay perpekto. Pwede natin itong i-deploy mula sa kahit saang isla at hayaan itong magpatrolya, lalo na at pwede itong i-control remotely via satellite communications. Sa pagtatapos ng ating usapin, malinaw na ang pagdating ng legendary Ukrainian Magire Sea drone sa Pilipinas ay isang historical milestone. Ito ay pruweba ng matibay na samahan natin sa ating mga kaalyado, at isang malaking hakbang patungo sa mas moderno at mas handang Pilipinas. Nakakabuhay ng dugo bilang isang Pilipino na malaman na hindi tayo nahuhuli sa modernisasyon. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa mga tensyon sa ating rehiyon, tayo naman ay tahimik ngunit siguradong nagpapalakas ng ating depensa. Ang palubugin ng isang barko sa loob ng ilang minuto ay hindi biro. Ano ang masasabi ninyo sa napakalaking balitang ito? Sa tingin ninyo ba ay sapat na itong panakot laban sa mga patuloy na nang-aagaw sa ating teritoryo? I-comment lamang ang inyong mga opinyon at saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan para maging aware din sila sa mga magagandang nangyayari sa ating militar. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button at ang bell icon para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Mabuhay ang Pilipinas, at hanggang sa muli nating pagkikita dito lamang sa ating channel.